Magandang hapon po sa ating lahat at sa bawat isa po. At ngayon po ay itutuloy po natin yung ating pong topic dito sa Rema Fields tuwing alas 4 po ng hapon. Ang pag-aaralan po natin dito ay yung number 3 na po. Kasi nung nakaraan po nagturo na po yung si Pastora Akon sa number 1 at sa number 2 po si Pastora Des. Yung number 1 po, para sa ngayon lang makakapanood, yun po ay, yung topic po pala natin, sabi niya ganun, 5 behaviors that push the Holy Spirit away. So, yan po yung 5 behavior, sabi niya ganun, that push Holy Spirit away. Ibig sabihin, yung behavior natin, o yung kaugalian o ugali, na yan po yung magtutulak papalayo po sa Holy Spirit. Yung number 1 po kay Pastor Akon, hidden sin without no repentance. So kaya nga po, yung Holy Spirit ay lalayo sa atin. Dahilan nga po doon sa ating mga hidden sin with no repentance. Amen. Kasi ano po yan kambal yan, o kumbaga magkapatid yan. Pag meron kang tinatagong hidden sin, syempre po, kasunod nun ay yung hindi tayo humingi ng kapatawaran kasi nga itinatago natin Pero kung sinasabi natin yun sa Diyos, ibig sabihin naman, ang kadikit naman po nun ay yung meron tayong repentant heart. So yun po, no? Pangalawa po, yung bitterness and unforgiveness kay Pastor Des. Sabi niya gano'n, you cannot be filled with the Spirit and filled with resentment at the same time. Kumbaga, dinefine niya nga po yung word na resentment. Sabi niya gano'n, to feel again. Na sabi ng Bible, ito po ay dinedefine niya as a toxic behavior. O kumbaga, poisonous, nakakalason. Sabi niya gano'n, for long harboring of the anger, bitterness to someone because of offense or injustice. Amen. Kaya nga po sabi ng Bible I will not let the guilty go and punish. Ibig sabihin kahit na yung mga nakatago nating, sabi niya ganoon, kasalanan or yung bitterness natin nakatago doon sa loob, pero hindi po yun makakawala sa judgment ng Diyos sa atin. Kaya nga po kailangan hinihingi natin siya ng tawad para po hindi matulak palayo yung Holy Spirit sa atin. At pangatlo po, ito po yung ating pag-aaralan, pride and stubbornness. So yan, yung pride, yung pagmamataas, stubbornness. Ano ba itong stubbornness? Dito po tayo magpo-focus. Pero syempre po, sabay yan. Pero mas more on sa stubbornness po para mas maintindihan natin. Kasi marami sa atin alam na yung pride Amen? Pero yung katigasan ng ulo, ang akala natin hindi pride yun. Pero kumbaga magkasama po yun. Okay po? Yung stubbornness po, i-define po muna natin. Ito po yung definition and nature niya. Stubbornness in a biblical context, sabi niya ganon, refers to an obstinate resistance. Kumbaga, ito yung pagmamatigas, pagtutol, o mariing paglaban. Amen po. To change or correction para doon sa pagbabago at doon sa pagtutuwid. Kung iisipin natin, pag binasa natin yung Old Testament, tapos yung New Testament, kadalasan ang nangyayari pag sinabing stubbornness, sa mga Israelites talaga siya tumutukoy, hindi siya talaga doon sa ibang mga mga ibang bansa, kundi doon sa specifically sa Israel. Kumbaga mababasa natin lagi iyon. Bakit? Kasi sila yung merong knowledge o merong kaalaman patungkol doon sa tunay na Diyos kung sino. Pero sa kabila nun, laging iba't iba yung Diyos na sinasamba nila or laging yung sarili nila yung nasusunod. Kaya nga mas madalas yung stubbornness sa term pagdating ng Old Testament ay napapalitan ng stiff-necked. Ibig sabihin yung matigas yung ulo, matigas yung isip. Amen? Pero pagka sa New Testament naman po, pag yung mga New Testament writers na yung magsasabi ng stiff-necked,
Iba naman yung sinasabi po nila, yung ano naman, yung katigasan naman ng puso. Pero yun po ay parehas lang o same lang. So yan po, no, sabi niya ganun, stubbornness in a biblical context refers to an obstinate resistance to change or correction. Kung titignan po natin yung katigasan ng puso, yung pride, makikita natin yan sa sa Old Testament, talagang paulit-ulit si Yahweh, yung Diyos. Amen po, doon sa mga Israelites. Pero kung ititrace natin yan paatras ng hanggang Genesis, yan po ay nag-uugat doon sa Genesis chapter 3 verse 6 nung sinasabi po ng verse sa chapter 3 verse 6. Sabi niya ganon, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Amen po. Yung katigasan po ng puso, yung pride, maraming beses mababasa po natin sa Bible yan, pero pag hindi natin alam yung pinag-ugatan, sasabihin lang natin, yung mga Israelites talaga ganyan, yung mga tao talaga ganyan, yung mga hindi talaga nakakilala sa Diyos ganyan. Pero kung matitrace po natin yung pinag-ugatan nung pride at nung stubbornness, yung katigasan ng ulo, katigasan ng isip. Amen. Yan po ay nagmula sa Genesis chapter 3 verse 6 nung sinabi niyang when the woman saw that the tree was good for food. Amen. Nung nakita ni Eva, nung babae, sabi niya, oo nga no, mukha namang masarap. Kumbaga, sabi kasi ni Satanas during nung tinutokso siya doon sa sarili niya, isipin niyo po, kabilin-bilin ng Diyos, lahat makakain nila. Isa lang yung hindi. Pero lagi ko nga pong sinasabi, yung isang hindi pa pwede, yung pa yung pinag-interesan. Kaya nga nandoon yung nag-umpisa yung talagang yung tao, nature, amen po, talagang hindi sumusunod sa Diyos. Nung una, yung original plan ng Diyos talagang okay. Pero yung tao dahilan sa free will, kaya nga pwede natin mahalin yung Diyos, pwedeng hindi Pwede tayong sumunod sa Diyos, pwedeng hindi. Pwede natin yung Diyos isipin, pwedeng hindi. Kasi bakit meron tayong free will? At yung free will na yon ibinigay po sa atin ng Diyos yon kahit na alam na darating yung time, susuway tayo sa Kanya. Pero dahil sa masaganang biyaya po ng Diyos, hindi niya pinababayaan yung mga tao na patuloy po sa pagkakasala. Kaya nga sabi niya gano'n when the woman saw the tree was good for food. Kumbaga, nandyan sa verse po na yan, dyan natin makikita yung tinatawag na lust of the flesh, eyes, saka yung pride of life. So yan po yung pinag-uugatan ng talagang pride at ng katigasan ng puso o ng isip. Kaya nga sabi niya gano'n, nung nakita ni Eva yon, talagang hindi na siya nagdalawang isip. Talagang kinuha niya. At ang malala pa po nun, binigyan niya pa yung asawa niya. Kaya nga po, sabi niya gano'n, sa Romans chapter 12, verse 2. Amen po. Sa Romans chapter 12, verse 2, sabi niya gano'n, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Para hindi sa atin lumayo yung Santong Espiritu o yung Holy Spirit. Kailangan natin ng renewing of your mind. Amen po. Nasabi niya gano'n sa una, do not conform to the pattern of this world. Kasi yung mundo, yan talaga yung maghuhubog sa iyo. Pagka yan yung lagi mong sinusundan o lagi nating sinusundan. Pero sabi niya gano'n, but be transformed to the renewing of your mind. Tayo, sabi niya gano'n, magbago na tayo ng isip. Amen po. Yung isip natin dating mapagmataas, yung matigas nating ulo. Amen. Yung isip nating mapagmataas, ibaba natin. Yung matigas nating ulo, palambutin natin. Amen po. Sa Panginoon. Kaya nga sa Old Testament po, kung babasahin natin dito sa Exodus 32, verse 9. Kung may mga Bible po kayo, makipagbukasan po kayo, no? Sa verse 9, sabi niya pong ganon,
And the Lord said to Moses, I have seen these people. Sabi niya, and indeed, it is a stiff-necked people. Yung stubbornness po, kumbaga parang equivalent siya ng stiff-necked. Amen po. Kaya nga yung Panginoon, sabi ni Yahweh ng Diyos doon kay Moses, sabi niya ganon, I have seen these people and indeed it is a stiff-necked people. Kasi bakit? Lagi silang, kung ano yung pinagagawa sa kanila ng Diyos, yun yung hindi nila gagawin. At yung gagawin naman nila, yun naman yung hindi pinapagawa ng Diyos sa kanila. Dinidescribe po rito ng Diyos na yung mga Israelites ay talagang matitigas yung ulo. Sabi niya ganon, kasing kahulugan lang po yan ng kumbaga stubbornness, yung stiff-necked. Kaya nga po papaano tayo, kumbaga tayo ngayon sa panahon po natin ngayon, kung nandoon yung katigasan ng ulo natin, katigasan ng puso, lagi nga po minsan maririnig natin sa prayer yan Kumbaga sinusuway namin yung katigasan ng puso, katigasan ng isip, ibig sabihin katigasan ng ulo. Kasi bakit? Kasi lagi nga pong, laging nasa tao yan. Laging nasa atin yan. Kumbaga, halos talagang yung tao hindi makaalis-alis dyan Isa lang yung paraan niya para makaalis. Amen po. Kailangan natin ng humility, kailangan natin ng humble heart. At isa pa po dito sa Deuteronomy chapter 9 verse 6. Ito po yung isang mas matindi pa Kumbaga nagkaroon dito ng rebellion reviewed. Ibig sabihin talagang sinabi ng Diyos kung ano yung mga pinaggagawa nila. Sabi niya ganon sa verse 6 ng Deuteronomy chapter 9. Therefore understand that the Lord your God is not giving you this good land to possess because of your righteousness, for you are stiff-necked people. Kumbaga, sabi ng Diyos sa kanila, ng Panginoong Diyos sa kanila, hindi naman niyang ibinigay sa inyo yung promised land dahilan sa matuwid kayo Kasi sabi niyang ganun, matitigas nga yung ulo niyo. Pero dito po sa passage na to, ine-emphasize niya na yung mga Israelites ay matitigas yung ulo. Kumbaga, talagang hindi sumusunod. Pero, yung blessing ay binibigay po sa kanila ng Diyos. Kaya nga po, tayo, kahit na meron tayong ganong mga attitude, kahit na meron tayong mga ganon na nature, talagang hindi natin mapagkakaila yung Diyos talagang masagana. Amen po. Sa kanyang mga biyaya. Yung habag ng Diyos para sa atin talagang umaapaw. Amen po. Talagang dumadaloy po iyan sa bawat isa. Hindi dahilan sa sumusunod tayo sa Diyos, hindi dahilan sa kumbaga ginagawa natin yung tama, kundi talagang yung biyaya ng Diyos yung umaabot sa atin. Kagaya rin po nung mga tao, amen po, sa Biblia, lalo na po nung mga panahon ng New Testament. Sa New Testament, ito naman po yung isa, nag-quote din po diyan si Esteban. Sabi niya po sa Acts chapter 7 verse 51. Basahin po natin. Sa verse 51 ng Acts chapter 7, sabi niya pong ganon, napakatigas ng ulo ninyo. Sabi niya, ayaw ninyong magbago ng inyong kalooban, ayaw ninyong dinggin ang katotohanan mula sa Diyos. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu. Dito po, kung mapapansin natin, sabi ni Esteban o ni Stephen po dito, habang nagsasalita siya doon po sa Sanhedrin, inaakusahan niya yung mga Jewish leaders na kumbaga talagang antitigas ng ulo nyo. Amen po, antitigas ng puso nyo.
Kumbaga, ini-equate ito, o kumbaga parang pinaparehas lang ito, yung katigasan ng ulo, tapos yung katigasan ng puso. Kumbaga, parehas lang po yan. Kaya pagka sa old, mababasa natin yung stiff-necked, pero dito naman hardened heart pagdating sa New Testament. Sabi niya ganon, si Esteban, yung mga Jewish leaders talagang inaano niya sinasabihan niya. O kumbaga, ina-accuse niya, inaakusahan niya na yung mga Jewish leaders talagang matitigas yung ulo, matitigas yung puso. At sabi niya ganon, patuloy na nire-resist, yung Holy Spirit at nire-reject nila yung mga God's messenger. Kaya sa Bible, talagang si Jesus Christ pinaka-messenger, final messenger ng Diyos para sa mga tao. Pero ano pong ginawa nila? Nireject pa rin nila. Bakit? Dahilan po sa katigasan ng puso. Dahilan po sa katigasan ng ulo ng mga tao po na iyon. Pero si Apostol Pablo po, ito po yung sabi niya sa Romans chapter 2, verse 5. Sabi niya, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, nakita niyo po, kumbaga parang parehas lang siya. O equivalent lang niya yung matigas na ulo o matigas yung stiff-necked at yung unrepentant heart. So parehas lang po yun. Kumbaga pag tinignan natin old and new. Sabi niya, you are storing of wrath against yourself for the day of God's wrath when His righteousness judgment will be revealed. Amen po. Sabi niya, ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatuwirang paghatol ng Diyos. Winawarningan po ni Apostol Pablo, amen po, yung may mga matitigas na puso, yung talagang puso na hindi sumusuko sa Panginoon, hindi humihingi ng tawad sa Panginoon. Ito po ay papunta doon sa judgment ng Diyos. Amen. Kaya nga po pagka tinignan natin yan, yung mga bagay na yan po yung nakakapagpalayo. Amen po. Sa atin, sa Santong Espiritu. Kaya nga doon sa may sa Book of Acts, kumbaga yung mga tao doon, talagang I'm sure na alam naman nila talaga kung sino yung Diyos Pero ang nangyayari, sinosoppress nila. Ibig sabihin talagang pinipigilan nila yung sarili nila na maniwalang meron talagang isang tunay na Diyos. Kasi po bakit? Hindi ko alam kung anong dahilan, pero siguro marami silang dahilan. Unang-una niyan, syempre, yung mga pinaniniwalaan na nila. Amen po. Yung mga talagang kinaugalian na nila. Kaya po, magbigay po ako ng 3 puntos na matututunan po natin dito. Number 1, kailangan magkaroon po tayo ng repentance and humility. Pangalawa, magkaroon tayo ng obedience to God. Remember this mga kapatid, yung obedience, yung word na obedience, yan po ay hindi mabubuo kung wala yung ay sa gitna. At yung ay po na yon, pwedeng ako, pwedeng ikaw, o pwedeng yung bawat isa sa atin. Isipin nyo po yung word na obedience, kung wala yung ay sa gitna, hindi siya mabubuo Ibig sabihin, kaya talaga nagkakaroon ng obedience dahilan sa atin, pag sumunod na tayo. Kaya siya nabubuo. Pangatlo po, listening to wise counsel. Kaya tayo bilang mga maraming beses na naging matigas din po yung puso natin sa Panginoon. Maraming beses na naging matigas din yung ulo natin. Makinig po tayo doon sa mga may mga kaalaman, may mga dunong. Lalo na po yung mga tao na pinananahanan po ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga po, kailangan pagka naging ganun po yung mga mga pananaw natin, yung Santong Espiritu hindi po lalayo sa atin Kaya kailangan nagkakaroon po tayo ng engaging regular
prayer, pagbabasa po, at lalo na pag-aaral ng salita ng Diyos, at yung magkaroon po tayo ng parte doon po sa ating mga faith community na kinaaaniban dito po sa ating simbahan, o kung sino po yung lagi nating ka-fellowship sa Panginoon. Amen po. Tayo po yung number 3. Number 3 po, pride and stubbornness. So, sa bukas po, subaybayan po natin yung iba pa pong mga magtuturo. At nawa po, meron po tayong natutunan sa hapon na ito. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito sa amin pong mga napag-aralan. Dalangin po namin ang kaunawaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo para po sa aming pag-aaral. Bigyan niyo pa po ang bawat sa amin ng knowledge, ng wisdom, para po ang iyong salita, Panginoon Lord, marinig namin ng malinaw at maintindihin po namin ng malinaw. Maraming salamat po sa hapon na ito. Maraming salamat, Holy Spirit, sa pagsama mo. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, Ama. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin.